Magsitayo and let's open our Bibles. We will proceed with our preaching this evening. And ako po'y naniniwala na tayo po ay excited na makinig ng salita ng Diyos. Amen? And it is always a great opportunity to deliver God's message. At katulad nga po ng katulad ng awitin, it's only by the grace of God. Amen? Okay, and last two Wednesdays ago, we heard a great preaching. Dalawang magkasunod ng preaching ng ating mahal na pastor. Number one is, the first one is stop asking and start acting. Tama po ba? Yan. And then, yan po ay nasundan ng walking in the Spirit. And after nyan ay nagkaroon tayo ng guest speaker. But for the past 2 Wednesdays ng ating mahal na pastor na nag-deliver po ng mensahe, ay napakagandang mensahe patungkol po sa magiging, kung paano natin or what does it mean really to be a Christian, mga kapatid. There are many, actually dati maririnig mo, anong relihiyon mo, di ba? Anong relihiyon mo, anong sekta ng relihiyon mo, yan dati ang mga katanungan na maririnig mo. Ngayon, ang tanong na, pag ikaw ay lumabas at meron ka ng mga nakakausap na tao, Christian ka rin ba? Diba? Yan na po ang mga katanungan ngayon. That is the questions that you will be hearing echoing around you pag kayo ay nagsosolwining, kapag kayo ay pumupunta sa mga kakilala ninyo. Yan na ang tanong. So it means, there are a lot of Christian community that are arising nowadays, mga kapatid. And sabi ko nga, naalala ko yung tanong ko lagi, pag ako po ay nagdi-devotion sa mga academy students natin dito, there are 6, isama natin yung nasa labas. 6 Christian schools just on this village. Merong 6 na Christian school dito. Merong isa dito nandito lang malapit, 2 ang malapit dito, 3 pala. Ang malapit dito, yung isa na nasa banda roon, yung isa nasa labas na ng gate, yung isa ay doon si Sister Stephanie nag-work, yung isa naman ay nandoon si Ma'am Cyril nag-work. So, merong 6 na Christian school dito sa loob ng Afubay. So, my question to them is, kasama sila sa bilang yung CBBA, sabi ko, anong pagkakaiba ng Christian school na ito sa mga nagpapakilalang Christian school din sa labas? Sabi ko, hindi lang sila. Sa totoo lang, ang daming Christian school. So that's the question that I'm always asking to them. And sabi ko nga, kung ililipat natin yan, tatanggalin natin sa usapang eskwelahan, ngayon po, ang daming nagpapakilalang Kristiyano. There are many Christian communities na makikita nyo po just around the country. Sabihin natin dito sa Taguig City, ang daming nagpapakilalang Kristiyano. But did you ever realize or ask yourself this question, ano ang kaibahan ng pagiging Kristiyano ko sa pagiging Kristiyano nila? To be a Christian, it means you are a follower of Christ. Ikaw ay tagasunod ni Kristo. So kung sila rin ay nagpapakilalang tagasunod ni Kristo, ano ang kaibahan ng pagiging tagasunod natin ni Kristo sa kanila rin nagpapakilalang tagasunod ni Kristo? Sabi nga po ng ating mahal na pastor, with this kind of theme that we have, talagang ang term niya is, salaan itong taon na ito. Salaan, because sabi nga po ng ating mahal na pastor, maraming pumapasok sa simbahan, maraming nagpapakilalang Kristiyano, but sadly, hindi talaga nila kilala kung sino si Kristo. At hindi, yung pagkaalam nila sa Diyos is all about just a mere knowledge. But experience-wise, kilala po ba natin talaga ang Diyos? And when it comes to experience on knowing God, I think, wala nang pinaka-the best na example na titingnan natin sa Biblia, kundi ang buhay ni Apostol Pablo. Now, if you have your Bibles with you, open with me your Bibles in the book of Galatians. Galatians chapter number 2. Galatians chapter number 2, ito rin po ang ginamit na text ng ating mahal na pastor last Sunday. And ako po'y naniniwala that we've been blessed by the preaching. Amen? Now, Galatians chapter number 2, let's read verse number 20. A very familiar passage from this book. Galatians chapter number 2 in verse number 20. Are you there? Amen? Amen. Para po sa aming mga bisita, meron pong
verse na ilalabas po sa screen, but kung meron po kayong katabi na meron pong Bible, just share them your Bible at para makasama po natin sila. The Bible says, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Okay? Alam ko po, this is a very familiar passage. But ngayong buong gabi po na ito, let's try to take a look on our Christian life by reflecting, by using this passage right here. I-reflect po natin kung ano tayo, nagpapakilala po tayong Kristiyano. Amen. We know 100% that we are a Christian, not by religion, but by blood. Amen. Naniniwala po tayo dyan. Alam ko po, lahat tayo dito sa loob ng auditorium na ito, 100% naniniwala na tayo po ay tagasunod ni Kristo. Pero sabi ko nga, marami ring nagpapakilala na sila rin ay Kristiyano. Now, let's reflect on this message. By God's grace, mga kapatid, using this message, let us reflect kung anong klaseng Kristiyanong buhay meron po tayo. Okay? Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa talata po namin pong binasa. Patuloy niyo po itong gamitin. O Diyos, I'm begging you please, Holy Spirit, to be with me. Strengthen me, O God, and just use me and make me a blessing to your people this evening. Salamat po sa pagkakataon po na ito. Salamat po sa aming mahal na pastor, O Diyos. At salamat po dahil ngayon ay meron na naman kaming pagkakataon na kami po ay lumago mula po sa inyong salita. So please give us an open heart and an open mind as we listen to your word. Maraming salamat po at patawarin niyo po kami sa aming pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Please be seated. 2 Wednesdays ago, ang ating po mahal na pastor ay nag-preach about walking in the Spirit. And as you heard that preaching, mula po sa umpisa ng mensahe po ng ating mahal na pastor, makikita po natin kung papaano niya po tinalakay or binigyang importansya that we should live our life or we should walk in our life in the Spirit. Magpasakop tayo sa banal na Espiritu. It's because of the reason that if we are not going to do that, ang maghahari pa rin po sa atin ay walang iba kundi ang ating flesh. Kaya nga meron tayong tinatawag na fruit of the Spirit and the lust of the flesh. Sa kung makikita po natin na kapag hindi tayo nagpasakop sa banal na Espiritu, ang maghahari po sa atin ay yung kagustuhan natin bilang isang tao, which is the lust of the flesh. Now, if we're going to live our life, brethren, in the lust of the flesh, sa kagustuhan po ng ating pong flesh, do you think it is very possible for us to live our Christian life fully devoted to Him? Hindi po, di ba? Hindi mangyayari at hindi natin masasabi na tayo po ay magkakaroon ng isang sa kolokyal na pananalita na solid na pamumuhay bilang isang Kristiyano kung mananatili po tayong hands down pagdating sa pagpapasakop sa banal na Espiritu. Kaya nga makita niyo po dun sa mensahe ng ating mahal na pastor, tinalakay niya po on how we should walk in the flesh. And then at the end of his message, bigla po niyang pinasok ang pagkakaroon ng surrendered life. Na kung ikaw ay magpapasakop sa banal na Espiritu, hindi malabo na ikaw ay magkaroon ng isang surrendered life. Kaya nga ang sabi niya, hindi pwede na gagamutin mo ang problema mo espiritual sa pamamagitan ng pisikal na pagsagot sa problema. Hindi you cannot cure your spiritual battle using the flesh things. Hindi mo pwedeng ilaban ang iyong espiritual na laban at ang gagamitin mong sandata ay pisikal na kalagayan. Hindi mo magagamot yan. Alam niyo po kung bakit? Ito po ang nakuha po nating mensahe. Actually, the last part of the message, ayun po ang nag-catch ng attention ko for this message to be delivered. Doon po tayo tinawag ng Panginoon on the very last part of that message. Sabi ko, totoo nga naman. Kaya maraming nahihirapang Kristiyano, mga kapatid, it's because they are hands down pagdating.
mga kapatid, pagdating sa pagpapasakop sa banal na Espiritu. Maraming gustong sumunod sa atin. Marami pong gustong sumunod sa atin sa Panginoon. Maraming gustong magpakilala po sa atin na tayo ay tagasunod ng Panginoong Kristo. Pero ang problema po, nahihirapan tayo. It's because of just one reason. Nakababa ang ating kamay pagdating sa pagpapasakop sa Panginoon. Now, that's why this evening, brethren, the title of the message is, Hands Up, Open Heart. Hands up, open heart. Now, sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, pag sinabi mong ikaw ay naka-hands up, dalawa lang ang ibig sabihin yan. It's either ninanakawan ka or arestado ka. Di ba? Sa panahon natin ngayon, pag sinabi mong hands up, dalawa lang yan. Maaaring may tumutok sa likod mo at nagsabing hold up to, or maaaring arestado ka. It is a posture of defeat, brethren. Putting your hands up in this world is a posture of defeat. It is the moment that you will realize na wala ka ng control. You've run out of options and you are at the mercy of someone stronger than you. Yan pag sinabi ng mundo in world's eyes, hands up is a sign of ultimate weakness. Ibig sabihin, pag tinaas mo ang kamay mo sa ibabaw ng mundo na ito, yan ay pagpapahayag na ikaw ay mahina. It is a sign of ultimate weakness. But brethren, in our Christian life, hands up is the most powerful position a Christian can ever take. Kung sa mundo ito po ay senyales ng pagkatalo. Kung sa mundo ito po ay sign ng weakness. Pero nais ko pong sabihin sa inyo ngayong pong gabi po na ito, putting our hands up in our Christian life is the most powerful position na pwedeng mapuntahan ng isang Kristiyano. Because when we lift our hands to heaven, hindi lang po tayo nagsasabi ng I give up. But when we lift our hands toward heaven, we are saying, I am crucified. We are saying, Lord, tapos na akong makipaglaban sa aking sariling pamamaraan. I will give up my reputation, my life, and I am dropping the weapons of my self-will. Yan ang ibig sabihin, mga kapatid, kapag ang isang Kristiyano ay tumaas ng kamay. Maring sa ibabaw ng mundo na ito, sabi ko nga po, it is a sign of weakness. But for us Christian, it is the best and the greatest position that a Christian can ever take. Yung itaas mo ang kamay mo at nagpahayag ka na, Panginoon, hindi ka lang basta sumisigaw ng, I give up. No, hindi po ibig sabihin yan, talunan ka kapag ikaw ay isang Kristiyanong nagtaas ng kamay. For us Christians, hindi po surrendering ang ibig sabihin po niyan, or hindi pagkatalo rather, ang ibig sabihin po niyan. Kundi ang ibig sabihin po niyan, mga kapatid, ay hinahayaan lang natin na tanggalin natin ang lahat ng mga bagay na nasa atin at hahayaan natin ang mga bagay ng Panginoon ang manguna po sa atin. Kaya nga, it is not a shout of I give up, but on the text that we've just read, it is a shout of I am crucified. Brethren, you've got to realize that a surrendered life, ito po ang dapat din po nating maintindihan, that a surrendered life doesn't stop with hands up only. Ang isang surrendered na buhay, bilang isang Kristiyano, hindi lang yan magtatapos sa kamay na nakataas. If you put your hands up, but if you keep your heart locked, you're just a religious prisoner. Kapag itinaas mo ang kamay mo, pero ang puso mo ay nakasarado, religious prisoner ka lang. Nakita niyo po si Apostle Paul, ang sabi po dito, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Makikita niyo po, mga kapatid, when Apostle Paul surrendered his life sa Panginoong Kristo at nagpakilala siya na siya ngayon ay Kristiyano, when God met him on the road to Damascus,
Hindi lang po dun siya nakontento. Hindi niya lang dun from that standpoint na tinagpo siya ng Panginoon. Hindi lang niya dun binase ang kanyang testimony bilang isang Kristiyano. Kundi sinabi niya pa on this right passage right here, I am crucified with Christ. Makikita niyo, he surrendered his life. Pero mga kapatid, alam niyo po ba that this verse can end by just saying, I am crucified with Christ? Pwede pong magtapos ang talata po na ito sa pamamagitan ng pagsabi ni Apostle Paul ng I am crucified with Christ. Pero makikita niyo po mga kapatid, he opened his heart. Na kung saan makikita niyo by just understanding the verse itself, wala nang natira sa kanya. Yung buhay na kanyang ipinapasamuhay ngayon, he lived by the faith of the Son of God. At ang sabi pa po dyan ng Bible, who loved me and gave Himself for me. Kaya nga makikita niyo po as you follow the story of as you follow the life of the Apostle Paul, kaya ganun siya ginamit ng Panginoon. Because he didn't just put his hands up, pero binuksan niya rin ang kanyang puso. Kaya nga sabi ko po sa inyo, kung ikaw ay magtataas lang ng kamay bilang isang Kristiyano at ang puso mo ay sarado pa rin, you are just a religious prisoner. Kaya nga mapapansin niyo po mga kapatid, I'm here to encourage you this evening, not to rebuke anyone, not to put anybody to shame. Pero kung mapapansin niyo po, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, ang dami nang nagpapakilalang mga Kristiyano, but seldom you can find really Christians who walk in their faith. May mga nagpapakilalang Kristiyano pero still they are compromising on this world. May mga nagpapakilalang Kristiyano pero hindi mo makikita ang testimony ng Panginoon. Paano mo makikita ang testimony ng Panginoon sa isang Kristiyano na ultimo sa kanyang bihis ay hindi mo makikitaan ng testimony ng imahe ng Panginoon? Di ba po ba? We can all be a witness to that. Pag pumasok ka ng trabaho, magpapakilala kang Christian sa boss mo, yung boss mo Christian na din. Pag nagpakilala kang Christian ka at Baptist ka, ano ang merely na sinasabi ng mga tao ngayon? Dati rin akong Baptist. You see, brethren, there are a lot of Christian communities that are arising right now, but seldom you can find hands up and open heart Christian-like. Kaya nga po, sabi ko nga po sa inyo, maybe, makikita nyo ngayon, maring tayo po ay naka-hands up. But through this message, let's check ourselves. Baka nakataas lang ang kamay mo, pero sarado pa ang puso mo sa buhay mo bilang isang Kristiyano. Maring, ngayon po, kaya nga mapapansin nyo po, whether we admit it or not, masakit man ito, but this is the reality. This is the truth, and the truth will set us free. Masakit man tanggapin, but marami po ngayon, even sa kahit sino man tayo dito, even sa mga full-time staff of this church. Kaya nga pansin nyo po ba, ang involvement natin ay walang consistency? Maybe it's because of the reason you're just putting your hands up, but you are closing your heart. But your heart is still locked. Nakasarado pa rin ang puso mo. There is no question kapag nagtaas ka ng kamay and you will say, I am a Christian. Walang magda-doubt sa'yo. Pero let's check mga kapatid, baka sarado ang ating puso. Baka sarado ang ating puso. Tandaan niyo po mga kapatid, yung sinabi ko po kanina, if you put your hands up, but you keep your heart locked, you're just a religious prisoner. Whether we admit it or not, and whether we like it or not, mapupunta po tayo doon sa isang sitwasyon that we will just go with the flow of Christian life. Christian ka, Christian din ako. May church ka, may church din ako. Umaattend ka sa church, umaattend din ako sa church. That's the flow of the Christian life. You sing praises to God, sige, may awitin din kami para sa Panginoon. You share the Word of God, mind you, may mga nagsishare na rin, mga kapatid ngayon, ng salita ng Diyos. Pero sabi ko nga po, let us reflect. Tayong nagpapakilala na tayo ay nasa totoong pananampalataya. Let's reflect. Is our hands up? Yes. Is our heart open? Nakataas ang ating kamay?
The next question is, bukas ba ang ating puso? Miracle happens, brethren, when the hands are up. When hands up leads to heart, to an open heart. Dapat kapag nakataas ang kamay mo, kapatid, maglilid yan sa bukas na puso. Ulitin ko po, kapag nakataas ang kamay mo and you say, I am crucified with Christ, dapat maglilid yan sa bukas na puso. Kaya nga po ganyan yung talata na sinabi. Kaya ganyan yung pagkasabi ni Apostle Paul. Sabi ko nga, pwede na itong mag-end sa I am crucified with Christ. Pero ano pong sabi niya? I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. Kapatid, sino lang ang makakapagsabi ng ganyan? Yung isang Kristiyano na nakataas ang kamay at bukas ang kanyang puso. And the life which I now live, I live by the faith of the Son of God. Marami po tayong experience sa buhay natin. That right after we got saved, that's it. Okay na yan, ligtas naman na ako eh. Okay na yan, nag-church naman ako. Pero mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, sabi nga ng ating mahal na pastor, yung pagpasok dito sa loob ng simbahan, maraming pumapasok, pero ilan ang lumalabas na talagang nakakakilala sa Panginoon. Marami nagpapakilalang Kristiyano, pero ilan talaga ang sumusunod kay Kristo. Again, maybe to the world, putting hands up is a posture of defeat. But to us Christians, it is a posture of victory. It is a sign na yung ating pong buhay ay tumigil na sa pakikipaglaban sa Diyos at nagsimula ng sumunod sa gusto niyang mangyari sa ating pong buhay. Back in the text, mga kapatid, na ating pong binasa, to live the life na dinidescribe po ni Apostle Paul dito in Galatians chapter 2, verse number 20. We must move beyond our amen and enter into a daily crucified, surrendered life. Alam niyo po itong mga kapatid, ito pong part po na ito, maybe hindi po natin nakuha. Sabi ko po, para ma-practice natin ang buhay na sinasabi ni Apostle Paul dito in Galatians 20, walang masama na sumigaw ka ng amen sa mensahe. There is nothing wrong with shouting amen. And there's nothing wrong na ikaw ay sumang-ayon sa sinasabi ng tagapagsalita ng salita ng Diyos. How many times we shout amen? But let me ask you a question. How many times did you shout amen for yourself and not for others? Kaya nga, you've got to move beyond your amen and enter into daily crucified, surrendered life. Si Apostle Paul nung tinagpo siya ng Panginoon on the road to Damascus, hindi naman na siya pumalag eh. Kilala niya nga eh. Kilala niya nga kung sino yung humarang sa kanya. And when God said, and when God told him that it is hard for thee to kick against the prick, anong sunod na sinabi ni Apostle Paul? Panginoon, anong gusto mong gawin ko? Sang-ayon si Apostle Paul sa nangyaring conversion niya. Sang-ayon si Apostle Paul sa pagpapasakop niya sa Panginoon. Pero makikita niyo po mga kapatid, hindi lang tumigil si Apostle Paul sa pagsang-ayon niya doon sa kanyang conversion, kundi ang kanyang ginawa, iniwan niya ang lahat ng meron siya at pumasok siya sa buhay na talagang fully crucified, surrendered sa Panginoon. Kaya nga makikita nyo ang kanyang statement, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Pero hindi na para sa akin. But the life that I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. Yan po ang ibig sabihin, kapatid, na ang buhay natin ay wala lang doon sa amen natin. Sabi ko nga po, there's nothing wrong to shout amen. Pero sabi ko nga, ilan sa atin ang sumisigaw ng amen? Hindi dahil tinamaan yung katabi natin, kundi ikaw mismo tinamaan. Pag nagsabi tayo ng that's right, preacher, alam nating para sa atin yon. Pag nagsabi tayong amen, pastor, preach it hard, alam natin na kailangan natin yun. Kaya ngayon po ang kailangan po natin mangyari, mga kapatid,
para makita natin ang buhay natin bilang isang Kristiyano, that we can check ourselves right now na nakataas ang ating kamay at bukas ang ating puso. Huwag natin panatiliin ang ating sarili on just putting our hands up. But let's go beyond our amen and enter into daily crucified, surrendered life. Now, the title of the message is Hands Up, Open Heart. Tingnan po natin kung anong pong ibig sabihin ng dalawang bagay po na yan. For us to check, sabi ko nga po, for us to check kung ano po ba talaga ang ibig sabihin ng hands up, open heart. At kung ikaw ay nasa hands up lang at wala kang sa open heart, it is time for you to make a commitment. And you pray to God to give you an open heart this evening. Hands up! Sabi ni Apostle Paul, hands up! It means, let the I be dead. Let the I be dead. Let the I be dead. To have your hands up is to stop resisting the Holy Spirit in your life. The Bible says in the book of 1 Thessalonians chapter number 5, verse number 19, quench not the Spirit. Quench not the Spirit. Short verse, brethren, but ilan sa atin ang guilty that every day in our Christian life, we are quenching the Spirit of God. Mas pinipili natin na gusto natin mangyari yung gusto natin kaysa sa gustong mangyari ng Banal na Espiritu. Ang unang hakbang dapat ay kaliwa, pero ilang beses natin pinilit na ang unang maging hakbang ay ang kanan. Sabi ko nga po mga kapatid, hands up, it means let the I be dead. Let the I be dead. Because when you fully let the I be dead, alam niyo po ba, ito po ang kagandahan dito mga kapatid. If we let the I'm talking about you, yung ikaw mismo, if you let the I be dead, tingnan niyo po ang lalabas. The finality of the cross will be seen in your life. The finality of the cross will be seen in your life. It means a crucified man has no more plans of his own. Tingnan niyo po, Galatians 2:20, yung talata po nating na binanggit, I am crucified with Christ. Tingnan niyo po yung kasunod na mga sinabi po ni Apostle Paul, wala nang para sa kanya. Wala nang para sa kanya. Bakit? When Apostle Paul said, I am crucified with Christ, the finality of the cross is sin in his life. Kaya nga all throughout his life, mga kapatid, ginamit talaga si Apostol Pablo ng Panginoon because of the reason, by putting his hands up and by saying, I am crucified with Christ, his eye ay namatay. Kaya nga nung sabi po ng ating mahal na pastor, if you're really listening to his preaching, wala na dapat yung old man. Open your Bible, 2 Corinthians. Maaring ito po ay sobrang familiar sa atin. 2 Corinthians chapter number 5, verse number 17. The Bible says, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. And all things are of God, who had reconciled us to himself by Jesus Christ, and had given to us the ministry of reconciliation. Verse number 19, to wit, that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, praise the Lord, and had committed unto us the word of reconciliation. Verse number 20, now then, we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. Verse number 21, for he
hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Kaya nga mga kapatid, ito yung makikita sa atin kapag hinayaan natin na yung ating sarili ay mamatay kay Kristo. Kaya nga sabi ko po sa inyo, putting your hands up means, let the I be dead. Maraming nagtataas ng kamay dahil gusto lang nilang ipahayag sa mundo na sila rin ay Kristiyano. Pero tayo po ngayong gabi, pag tinaas natin ang ating kamay at sinabi natin na tayo ay Kristiyano, ano po kayang ibig sabihin yan? Is the I dead in our life, in our Christian life? O yung I ay nananatili pa din dyan? Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, ang kagandahan, kapag hinayaan mong mamatay ka kay Kristo, the finality of the cross will be seen in your life. Ano pong ibig sabihin nun? Kung ano yung namatay, fully patay na yun, wala na yun. It means the old you will not be there anymore. If you are really putting your hands up, you are now crucified with Christ. And just like what I've said, a crucified man has no more plans of his own. He is not looking back on his old life. He is nakatingin na po siya ngayon sa buhay na kung saan sinabi ng Panginoong, it is finished. Kapatid, when we put our hands up, nakikita kaya yung it is finished sa buhay po natin? Ano po yung it is finished na ginawa ng Panginoon sa cross ng Kalbaryo? Yun yung kasalanan mo at kasalanan ko. Now, sa buhay po natin bilang isang Kristiyano, we've got to understand it, brethren. It's because by putting our hands up and by letting the I be dead sa buhay po natin, we will understand that surrendering is not negotiating. Pag sinabi mong surrender, ibig sabihin nun, hindi ka makikipag-negotiate pa. Pag sinabi mong surrender, you're done. Ibig sabihin, kapag sinabi mong you are crucified with Christ, kay Kristo na ang buhay mo. Hindi mo pwedeng sabihin na you are crucified with Christ. Tingnan niyo po, ito po ang nangyayari. We often try to give God 90% ng ating buhay and keep the 10% for our own desires. Pero sabi ko nga po according to Galatians chapter number 2, verse number 20, hindi po dyan sinabi ni Apostle Paul, I am improved by Christ. Kundi ang sinabi ni Apostle Paul, I am crucified with Christ. Kaya nga tinan niyo po yung nangyayari. Sabi ko po, we often give the 90% sa Diyos. Pero yung 10% gusto natin sa atin. Amen po kayo kasi hindi naman po ito patungkol sa offering. Patungkol po ito sa buhay. Brethren, let's be honest with ourselves right now. Di ba commonly ganyan po? There's no excuse on this part right here. Lahat po tayo nakakaranas nito. Minsan may gusto, pag tayo nagsalita, gusto natin lahat ibigay sa Diyos Gusto natin lahat, Diyos ang manguna. Pero maya, Panginoon, pwede bang yung 10% sa akin? 90% sa'yo, 10% sa akin. Kaya nga mapapansin nyo po, ang hirap lumago natin bilang isang Kristiyano. It's because it's not 100%. Gusto lang natin mag-improve tayo kay Kristo, pero ayaw natin na tayo ay crucified with Christ. Pero katulad po ng sinabi ni Apostol Pablo sa Galatians 2:20, I am crucified with Christ. Hindi niya sinabing I am improved with Christ. Kaya nga po sabi ko nga po sa inyo, pag tayo po ay na kay Kristo, siguraduhin natin that the I is dead. Kasi kapag nagtira ka dyan, kapatid, sabi ko sa inyo, kahit konti lang, kaya nang gamitin ng dyablo yan. Yan lang actually ang inaantay ng dyablo Yung sinabi mong, you are surrendering your life, pero umakto ka ng hindi parang surrendered life,
Yan lang ang gustong mangyari ng dyablo. Yan lang ang gusto mangyari ng dyablo, kapatid. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, when we put our hands up, let's make it sure that the eye is dead. It means, brethren, putting our hands up means we drop our weapons. Ano man yung naiisip natin panlaban sa ating pong pananampalataya, i-drop natin yan. Let us drop our pride and let us drop our right to run our own lives. Ngumula po ngayon, mga kapatid, let's stop saying, my will be done, and start saying, thy will be done. Maraming nagsasabing, I am crucified with Christ, but my will be done. Hindi po dapat ganun, mga kapatid, ang buhay natin bilang isang Kristiyano. Ang buhay natin bilang isang Kristiyano, it should be, I'm putting my hands up, and I am telling you that I am crucified with Christ. Thy will be done. Thy will be done. Kapatid, maaaring may hindi man tayo gustong mangyari, na gustong mangyari ng Panginoon. But as long as na yan ang gustong mangyari ng Panginoon, let thy will be done. Maaring ang dami mong question, bakit ito ang nangyari? Ito yung gusto ko, ito yung nangyari. Katulad ng lagi ko pong sinasabi, maaring yan ang gusto mo, pero hindi yan ang kailangan mo. Kaya nga ang ibibigay sa iyo ng Diyos ay ang kailangan mo, hindi yung gusto mo. Because yung gusto mo is just your will. Pero yung gusto, yung kailangan mo is thy will. Kaya nga mga kapatid, by putting our hands up and telling the word, I am crucified with Christ, let the I be dead. Let the I be dead. Tanggalin mo ang sarili mo. Oh, kapatid, if you really know Apostle Paul, kung usapang, sabi nga sa kolokyal na pananalita, kung usapang payabangan lang, hindi po tayo yayabang kay Apostle Paul. Hindi natin kayang talunin kung anong meron si Apostle Paul. Doon pa lang sa teacher, kung saan siya natuto, di na natin kaya. He was trained at the feet of Gamaliel. Hindi na natin kaya yun. Kung gusto nyo pong kilalanin si Gamaliel, kung pag nakilala nyo kung sino siya, baka sabihin mo, wala pala talaga akong bat-bat kay Apostle Paul. And it is true. Pero makikita nyo po, mga kapatid, yung pwedeng merong mag-ipagpayabang, hindi na nagmayabang. yung isang taong merong kayang ipagmalaki sa buhay, hindi na nagmalaki sa buhay. Kasi alam niya na merong pang mas malaki sa kanyang buhay. Kaya nga when he said, I am crucified with Christ, he let the I be dead. Kaya nga ang ganda po nang sinabi niya dito, when he put his hands up and said, I am crucified with Christ, wala na. Wala na. Lahat na ng kasunod niya, lahat na ng klase ng pamumuhay na meron siya, he lived by the faith of the Son of God. That is hands up. Now, the question is, ngayong nakataas din ang kamay mo, ganun din kaya ang resulta? When you put your hands up, is the eye dead? Or is the eye still alive? I hope you're getting the point, brethren. Is the eye dead? Nung nagpakilala kang Kristiyano ka, is the Holy Spirit working in your life? Are you walking in the Spirit? Or are you still walking in the flesh? Let the eye be dead. That is hands up. How about the open heart? Hands up, heart open. It means, pag sinabi po nating heart open, it means you will have now the power of knowing Him. Tingnan niyo po. The Bible says, I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. Tingnan niyo po kung gaano kakilala ni Apostle Paul yung kanyang pinaglilingkuran. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. Alam niyo po kung bakit ganyan kalakas sa loob niya? Kasi ganito niya kakilala ang Panginoon, who loved me and gave Himself for me. Kapatid, kapag bukas ang puso mo bilang isang Kristiyano,
you have the power of really knowing who you are serving. Mas lalo mo pa siyang makikilala. Once the hands are up, the heart must be open. Dapat po nating ilagay sa ating isipan, mga kapatid, let us all put this in our mind that we cannot be filled with Christ if we are still full of ourselves. Hindi ka mapupuno ng kaalaman ng patungkol kay Kristo kung punong-puno ka pa rin ng sarili mo. Kaya nga ang pinakaunang dapat mong gawin is let the I be dead and open your heart and let the power of knowing Him be upon you. Yun po ang pinakamagandang gawin, brethren. That is why at this point, we should empty ourselves. Let the I be replaced by Christ. Hayaan mo na yung ikaw ay mapalitan ng kay Kristo. Ano po ba yung lagi nating sinasabi? Kung tayo-tayo lang ang makikita rin sa atin, mga kapatid, sinisigurado ko po, kung walang Kristo, ang lahat ng nakaupo dito, hindi tayo magkakasundo. Mas magaling ka, mas magaling siya. Mas magaling ka, mas magaling siya. Mas maganda ka, may mas maganda sa'yo. Mas pogi ka, may mas pogi sa'yo. Sikat ka, may mas sikat sa'yo. Kapatid, gulo ang loob ng auditorium na ito. Pero mga kapatid, tingnan niyo po kung bakit tayo merong iisang spirit. Meron tayong pinag-iisang pinagkakasunduan. It's because all of us sitting in this auditorium this evening ay wala na yung personal na sarili, kundi ang nakikita na sa atin ay ang imahe ng Panginoon. Kung ikaw at ako lang magkwentuhan, kaya nga 'di ba, hanggang ngayon hindi pa nasusolve ang isang kwentuhan kung sino talaga ang merong pinakamagaling na lolo. Pag ikaw nagsabing wala ka sa lolo ko, anong sagot nung kabila? Wala ka rin sa lolo ko. 5 kayong may mga lolo. So sino ang super lolo? Di ba? Kapatid, kung titingnan po natin, ganyan po ang realidad ng buhay. Tanggalin mo si Kristo. Tanggalin mo si Kristo, lahat tayo magaling. Tanggalin mo si Kristo, lahat tayo merong ipagmamalaki. Pero ilagay mo si Kristo, makikita mo lahat tayo baliwala pala. At magagawa mo lang yan, kapatid, kapag binuksan mo ang iyong puso. Kasi tingnan niyo po, sabi ni Apostle Paul, kaya gano'n niya na lang sinabi, that the life that I now live in the flesh. Pwede naman sabihin ni Apostle Paul, yes, I am crucified with Christ, pero kaya ko naman buhayin ang sarili ko. And I surely believe, brethren, knowing the resume of the Apostle Paul, kaya niya talagang mabuhay mag-isa. Kaya niya talagang mabuhay mag-isa. Pero ano pong sabi niya? The life that I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. Kung ikaw ay kung kilala mo si Apostle Paul, pwede mong sabihin, ano kaya sinasabi ni Apostle Paul? Bakit pipiliin niya pa yung ganong buhay? Kaya niya na. Mga kapatid, si Apostle Paul, respetado sa lugar nila. Actually, kinakatakutan siya eh. Bakit? Kilala niyo po si Stephen? Hindi si Stephen Curry. Kilala niyo si Stephen? Kilala niyo po ba kung sino ang pumirma ng kanyang death certificate? It's the Apostle Paul. Kaya kinakatakutan siya eh. Respetado siya sa lugar nila. Kaya kung ikaw, kilala mo si Apostle Paul at mariringgan mo siya ng, the life that I now live, I live by the faith of the Son of God. Sasabihin mo, ano nangyari? Ano nangyari kay Apostle Paul? Kaya niya namang buhayin sarili niya eh. Pero ano pong sabi niya? Bakit ganun siya magsabi? The life that I now live, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Kaya nga binuksan niya ang kanyang puso. Bakit? Kilala niya kung sino yung kanyang pinaglilingkuran. Kung kanino siya nagpakilala, kilala niya rin yung kanyang pinaglilingkuran. Hindi niya lang kilala by just the name, but kilala niya kung ano ang kayang gawin sa kanya. Kaya nga po importante sa ating pong buhay bilang isang Kristiyano na bukas ang ating puso. Just like what I've said, let the I be replaced by Christ. Opening your heart by knowing Him is to experience His peace in your storms and His strength in your weakness. By doing this, brethren,
we will be able to see the beautiful exchange happen in our life. Alam niyo po ba, ang bawat isa po sa atin ay merong tinatawag na beautiful exchange sa ating pong buhay. Beautiful exchange. And that beautiful exchange, brethren, is this. We give Him. Tayo po ay nagbigay sa Kanya. We give Him our sin and our dead life. Yan ang ibinigay natin sa Panginoong Jesucristo. Are you aware of that? Wala tayong magandang wala tayong magandang naibigay sa Panginoon. Kaya nga yan ang tanong ni David eh. What shall I render unto the Lord? Anong pwede kong maibigay? Kasi meron tayong ibinigay sa Kanya, pero hindi rin naman maganda. We give Him our sin and our dead life. But He gives us His righteousness and His resurrected life. Tingnan niyo po yung beautiful exchange. Nagbigay ka ng hindi maganda, binigyan ka ng maganda. Kapatid, salang-sala yan sa batas ng tao. Etong ginawa mo sa akin eto rin ang gagawin ko sa'yo. Ginanto mo ako ito rin ang gagawin ko sa'yo. Ginawan mo ako ng hindi maganda, tapos gusto mo gagawin kita ng maganda, ano ka, hilo? Galit na galit ka na eh. Ipopost mo lahat na gagawin mo. Pero kita niyo po ba mga kapatid? Yung beautiful exchange. Kapatid, mararanasan mo yan if you will open your heart to God. Na ano po yan, makikita mo at marirealize mo the beautiful exchange happen in your life. Binigay mo sa Kanya ang kasalanan, binigay mo sa Kanya yung lumang ikaw, ibinigay niya sa iyo ang Kanyang buhay. And not just only He gave His life to you, but the power of resurrection is upon us. Ano pong ibig sabihin nun, kapatid? Wala nang sino man ang makakabawi ng binigay ni Kristo sa atin. Kaya nga, everything ngayon ay talo na. Yung pinakakinakatakutan ng tao, the death, and the grave, ay wala nang kakwenta-kwenta sa buhay natin. Bakit? It's because yun ang exchange na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kapatid, if your heart is open right now, as you declare that you are crucified with Him, makikita mo to sa buhay mo. Now, brethren, put this in your mind. A surrendered heart and an open heart will always result in obedient life. An open heart, a surrendered heart, and an open heart will always result in obedient life. Brethren, if Christ lives in you, His nature will manifest through you. Christ never disobeyed the Father. Therefore, a surrendered person cannot be a disobedient person. Kapatid, si Kristo, nung pumarito siya, pinadala siya ng kanyang ama, alam niya kung anong mangyayari sa kanya. Alam niya kung anong mangyayari sa kanya. Pero anong sabi niya? Through His prayer. Kung maaari lang, palampasin mo to sa akin. But not my will, but thy will be done. He surrendered His life for us. Brethren, I said He surrendered His life for us. Binuksan niya ang kanyang puso. Ano po bang sabi ng isang awitin? He could have called 10,000 angels to destroy the world and set Him free. Pero binuksan niya ang kanyang puso. Ano pa ang sabi niya? Gusto niyo po maintindihan kung anong ibig sabihin ng binuksan ni Kristo ang kanyang puso para sa atin? Alam niyo po ba yun? Maliban sa pwede niyang gawin, ang kaya niyang gawin bilang isang Diyos, ano pang sabi niya? Kinalimutan niya ang ating mga kasalanan. Ito ay itinapo niya sa pinakamalalim na dagat. At ano pong sabi niya? Kapag tiningnan niya tayo, para pag tiningnan tayo ng Ama, hindi niya na makikita ang ating kasalanan. That's how He opened His heart for us. That's how He surrendered His life for us. Kaya nga, hindi niya dinisobey ang kanyang ama. Therefore, we can say that a surrendered person cannot be a disobedient person. Kapag sinabi mo na ikaw ay surrendered fully ang buhay mo sa Diyos, dapat
masaya kang sumusunod sa Diyos. Dapat may galak kang sumusunod sa Diyos. A crucified life, brethren, is not a miserable life. It is the only life truly worth living. It is a life where the pressure is off because Christ is the one doing the living. Kaya nga kung meron ka pang pressure sa buhay mo, check mo, baka buhay pa yung ay. Ay. Sabi ni LG. Check mo, baka buhay pa yung ay. Kasi ang isang crucified life, brethren, hindi yan magulong buhay. Hindi yan magulong buhay kasi walang pressure yan eh. Kaya kung napipressure ka sa buhay, i-check mo. Baka nakataas ang kamay mo pero sarado ang puso mo. Now the challenge is this. Are your hands still clenched around your plans? Is your heart still locked away from His plans? This evening, brethren, ang gusto ko lamang pong ipabatid sa inyo is to put your hands up in surrender and keep your heart open to His leading. Hayaan po natin, tapos na po ako. Pag tayo ay nagtaas ng kamay, siguraduhin po natin bukas ang ating puso. Sabi ko nga marami pong nagsasabi na Kristiyano ko. Pero makikita nyo po, ayaw nilang maghari ang salita ng Diyos sa kanilang buhay. Bakit? Sarado ang puso eh. Kapatid, nandito po tayo ngayon sa taon na meron po tayong temang that I may know Him. If your hands is up, but your heart is closed, this will be another year, just another year for you lang. Hindi mo ma-accomplish yung purpose mo. Ano yun? Yung makilala mo siya sa taon na ito. But if your hands is up and your heart is open, anuman ang marating mo, anuman ang mangyari sa'yo sa taon na ito, lahat yan tatanggapin mo. Bakit? Alam mong hindi na yan ang buhay na dapat mong ipasabuhay, kundi ang dapat na masunod sa buhay mo ay yung gustong mangyari ng Diyos. Ano man ang nangyari sa inyo, mga kapatid, maaring meron po nakaupo sa atin dito, na nasa pasimula pa lang ng taon, hindi mo na maintindihan kung ano nangyayari sa buhay mo. Check mo. Yes, your hands is up, but is the eye dead? Baka nakataas ng kamay mo, pero buhay pa yung eye. Let the eye be dead para magbukas yung puso mo. Pag nagbukas, if you will let the eye be dead, matik yan. Magbubukas ang puso mo. At pag nagbukas ang puso mo, ang papasok na sa iyo ngayon ay ang leading ng Diyos. Hands up, heart open. Hands up, heart open. I am crucified with Christ. Nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. As we mentioned that verse sa ating pong sarili, nawa masumpungan ng isang kamay na nakataas at isang puso na nakabukas. Tayo po lahat ay magsitayo, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa oras po na ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Thank you, O God, for giving your word to us this evening. O God, know is my heart, O God. Ano po ang gusto ko pong iparating sa inyong pong mga anak ngayong pong gabi po na ito. O Diyos, maraming salamat po. Maaring kung kami ang titingin sa aming Kristiyanong buhay, okay na. At ayos na po ito, Diyos. Pero salamat sa katotohanan ng inyong salita na patuloy niyong pinapaalala po sa amin that not until we raise our hands up and have our hearts open, O God, dun lang po papasok ang kadakilaan niyo po talaga fully sa aming pong buhay. Oh God, forgive us kung merong mga pagkakataon na tinaas lang namin ang aming mga kamay at sinarado namin ang aming mga puso. Kaya Panginoon, kami ngayon ay nakaluhod, nakapikit, tiklop-tuhod ng bawat individual, bawat pamilya na lumapit po Panginoon sa inyo to once again renew our commitment to you, O God, that we will put our hands up and this time we will have our heart open for you. Continue to speak to them, Holy Spirit. Thank you for giving me strength this evening.
Most gracious Heavenly Father, O God, once again, we thank you for what you have done to us on the preaching of your word. Salamat po, Panginoon, sa pakikipag-usap niyo po sa amin. Thank you for meeting our needs tonight, O God. This is your word. This is your message. It is yours, Panginoon. Lahat ng nabanggit, Panginoon, dito ay hindi po opinion po ng isang tao, kundi ito po ang gusto niyo po iparating po sa amin. So please, ano man po narinig ng inyo pong mga anak, panatiliin niyo po ito sa kanilang puso. Not emotional, Panginoon, kundi but by fully being convicted sa pamamagitan po ng nahayag na salita po, O Diyos. At nawa, Panginoon, baon-baon po namin ito all throughout our Christian life, O God. As we live for you every day, nawa ito po ang makita po sa amin. That we are putting our hands up and have our hearts open for you, O God. Thank you. And please forgive us from all of our sins. All the glory belongs to you in Jesus' name. Amen. 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 Can you shout aloud? Amen for the message. Amen. Amen. Amen.